Itatak mo ito sa isip mo bago ka tumanda. Darating ang araw, tatanda ka at magre-retiro. Wala na ang kapangyarihan at posisyon mo. Mababawasan na ang babati sa'yo. Mababawasan na rin ang income mo kaya simula ngayon, bilangin mo na ang mga natitirang taon bago ka magretiro. Gamitin mo ang lahat ng leave mo kada taon. Kung ano ang gagawin mo sa araw na nakalive ka, yun din ang mangyayari sa'yo kapag nagretiro ka na. Kung matutulog ka lang sa araw ng leave mo o manunood ng TV, yan din ang mangyayari sa'yo kapag nagretiro ka na. Hindi darating sa bahay mo ang paborito mong host o artista kapag nagretiro ka na. Kaya gawin mong makabuluhan ang araw na nakalive ka, ganon din sa araw ng pahinga mo. Ilaan mo sa mga bagay na mag-i-improve ka at matututo ka. Mag-impok ka para may mahugot ka kapag tumanda ka. Hindi retirement fund ang mga anak mo. Huwag kang umasa na pag tumanda ka tutulungan ka ng iyong mga anak o kamag-anak. Napakalaking sugal yan. Paghandaan mo rin ang matandang ikaw. Lahat ay may pinagkakagastusan at may mga bills na binabayaran. Kapag nagretiro ka na, ang mga anak mo ay may sarili ng pamilya at pagkakagastusan. Magiging pabigat ka lang kung aasa ka lang sa iba. Bigyan mo naman ng dignidad ang sarili mo sa nalalabing taon mo sa mundo. Sasayangin mo lang ba ito sa pagmamakaawa at paghingi ng tulong sa iba? Simulan mo ang mga bagay na gustong-gusto mong gawin na mapapakinabangan mo kapag tumanda ka. Kung mahilig ka sa halaman, magtanim ka. Kung mahilig ka sa hayop, mag-alaga ka ng manok, isda, baboy para kapag matanda ka na may income ka pa rin at masaya ka pa sa ginagawa mo. Pag magre-retiro ka na, huwag ka nang tumira sa mga mamahaling lugar kung saan mahal din ang mga bilihin at serbisyo. Lumipat ka sa probinsya para yung pension mo hindi kapusin para iwas utang at stress. Magpatayo ka ng mga property at popahan mo para may papasok pa ring pera kapag nagretiro ka na. Bumili ka ng mga shares sa mga kumpanya kung saan nagbibigay ng mataas na dividends kada taon. Palagi mong hulugan ang mga government benefits mo tulad ng SSS at PhilHealth, magagamit mo rin yan sa iyong pagtanda. Dapat meron kang health insurance at funeral plans habang tumatagal nagmamahal ang bayad sa ospital at lupang paglilibingan. Mabuhay ka ng simple at huwag bilhin ang mga bagay na hindi mo naman kaya at hindi naman kailangan. Lahat ng bagay ay naluluma, nasisira at nalalaos. Kaya maiksi ang buhay ng mga Pilipino dahil marami ang hindi nakapaghanda sa kanilang pagtanda. Akala nila sapat na ang benepisyo ng gobyerno sa oras na sila ay magretiro. Marami ring umasa sa mga anak at nauwi sa pagkabigo. Marami ang naloko ng mga investment scam dahil gusto agad tumubo ang pera ng doble sa loob lang ng ilang araw. Ang lahat ng ito ang ilan sa dahilan kaya marami ang tumatanda na may depression. Humihina ang kanilang resistensya kaya nagkakaroon ng iba't ibang sakit gaya ng sakit sa puso, cancer, stroke, diabetes dahil sa problema sa pera.